Magandang umaga sa inyong lahat and happy Saturday. Isa na naman pong episode ito ng Media Matters with Ja Eliao. So, nag-umpisa tayo ng lockdown. 9 episodes later, naka-lockdown pa rin po tayo, guys. So, taas po ang kamay ng mga mematics na dumaan na hindi na malayang dumaan ang summer. At taas tayo, no? Nag-look forward din tayo sa bare months, no? Baka sakaling tapos na ang lahat ng ito. But no, tapos na ang September 1, nangangalahati na rin ang buwan, pero wali pa rin. So, ang daming ganap, no? At parang hindi pa rin nauubusan ng ganap. Parang ang dami pang patago ni 2020. So, speaking of ganap, no? So, itong mga recent news na nasa-sense natin lately, I remember like, being told by a friend na bakit media lang yung topic mo, hindi ba masyadong maliit, no? Yung issue na yon, baka malimitahan ka or baka maubusan ka ng topic one of these days. So, well, una sa lahat, parang ayoko rin namang magmarunong, no, sa ibang field at siguro kung may say ako here and there, di ba, well and good. Pero, yun nga, so ayokong magmarunong. So, wag ganun, di ba? But I remember also telling her na, well, media is very much part of the society. And whatever the society goes through, kung ano man yung pinagdaraanan niya, ay nagre-reflect ito at nagkakaroon ng impact, no, sa media. And in this case, no, sa news, no, sa recent news na sense natin nga, yung tanggalan sa GMA News TV, according to a Rappler report, ay contractualization, no? Kahit na isa ito sa mga election promises, no, ni President Rodrigo Duterte, yung issue ng contractualization remains very much alive, no, sa Pilipinas. So, at alam naman natin na ngayong may pandemya nga, kaliwat kanan ang tanggalan, no, sa trabaho. At syempre, ang unang-unang naaalis sa trabaho ay ang mga contractual workers na walang sense of security sa kanilang mga tenure. Last April, no, according to reports, umabot nga sa all-time high na 7.5 million Filipinos ang tinuturing na jobless. At syempre, in the months that followed, hindi pa kasama dyan yung ilang libong mga manggagawang natanggal sa trabaho as a result of the denial of the franchise renewal bid, no, ng ABS-CBN. At gayon din yung ilang mga businesses na ang primary client ay ABS-CBN. Sabi nga, aabot yan sa advertising, aabot pa yan sa iba't iba pang mga field, no, ng media. Kasi nga, bilang ang ABS-CBN ay isa sa mga pinakamalalaking media organization sa bansa. And of course, speaking of ABS-CBN, ay formally binawi na ang frequency nila sa free TV at gayon din, no, yung frequency nila sa free radio. Hindi lamang ito ABS-CBN as in the channel 2 that we all know, but it's also the regional, it will also reflect or maapektuhan din yung mga regional counterparts nila, no. Kung tama ang bilang ko, aabot sa 64 lahat yung frequencies na binawi formally, no, ng NTC sa kanilang sulat na ibinahagi or inilabas noong September 10. So, kung di ko sure kung tama, so pakibilang na lang po kung tama ba yung nandoon nga. So, para sa akin, parang napaka-surreal pa din, no, na yung ABS-CBN, at least yung free TV niya ay has been shut down nga under the Duterte administration. Kasi this kind of scenario, it's like something I've only seen in documentaries of the Philippine media history, hindi ba? Kung saan noong panahon ng martial law, ang isa sa mga unang ginawa ay i-shutdown nga ang ABS-CBN. Kaya naman, since this month ay September, no, at September 11 ang birth anniversary ng the late dictator Ferdinand Marcos, and September 21 din ang commemoration ng declaration of martial law sa Pilipinas under the Marcos administration, I think it's high time to revisit ano nga ba ang role, no, ng media, ang naging role ng media noong panahon, no, ng martial law. Ano ba ang ating mema this week? So, yan. So, madalas pag pinag-uusapan natin yung martial law noong panahon ng media, syempre, nandyan yung alternative press, yung mga revolutionary press na sumulpot noon nung panahon na ito. Muling binuhay o kaya naman ay gumawa ng bago.
Pero there's more to it, no, na naganap pa sa likod ng mga itong usual nating naririnig. So, pero unang mema natin ay balikan lang natin kung ano ba talaga yung media. Is media an institution that aims to liberate, or does it further oppress, no, the people? So kung babalikan natin yung revolutionary tradition of the Philippine press, syempre makikita natin na kaisa ito sa pag-push, no, for the liberation of the people from the roots of poverty, from oppression, di ba? Kaya nga nandyan yung mga tulad ng mga La Solidaridad, etc. So, but there were also media institutions, both past and present, no, who either amplified the voice of the oppressors or remained silent in the spirit of objectivity, yan na naman, and ended up complicit, to the powers that be. So when martial law was declared, media practitioners who were critical of the Marcos administration were among the first targets of arrest. So, yung mga journalists, inilagay sila sa so-called national list of target personalities. Yes, list na naman. Sounds familiar, hindi ba? Bakit ang hilig-hilig nila sa list? May sari-sari store po ba kayo na pwedeng, hindi ko alam. Hindi ko rin alam ang sagot dyan. Pero, yung pa rin, no, yung question like of why. Bakit ba journalists or mga mamamahayag ang paboritong target, no, ng mga diktador at mga wannabes? So, yung of course kasi siguro hindi sure, nag-podcast ka, hindi ka sure sa topic mo. Pero kasi nga 'di ba, yung role of media has always been to inform, no? As a journalist myself, no, ang isa sa mga gusto nating magawa is to arm people with information, help them make sense of what is happening around them, and we slay disinformation and false narratives. Nakita nyo ba yung aking bagong cover photo? Anyway, and then when people are armed, no, with the correct information to guide them in their decision making, they are not exactly the one to say, uy, sige, tapakan mo pa ako. O, abusuhin mo pa. Yurakan mo pa ang pagkatao ko. Saktan mo yung puso ko. Ganun. Di ba? Hindi naman tayo papayag ng ganun. Kahit sa mga personal relationships natin, kapag nalaman na natin yung totoo na ginogoyo lang tayo, hindi naman tayo yung tipong papayag na lang na ganon. No? Wag ganon. Wag tayong papayag ng ganyan. Darating ang tamang panahon. Tamang panahon at tamang tao para sa ating palagi. So, ganon din, no? Nakasingit lang. So, yung people will likely to stand up against the evils, no, of our society. And this is of course, no, naturally something that dictators and, wannabes don't like. 'Di ba? And siguro yung pangalawa is that because in the course of our truth-telling, we are able to present to the people alternatives. Uy, may alternatibo pala dun sa sistemang nakasanayan o nakamulatan na natin. Uy, hindi naman pala kailangan na magkakapamilya yung uupo sa munisipyo. 'Di ba? Pwede pala akong mag-union. So, pwede pala akong magreklamo at hindi sabihang reklamador. No? So, again, ito yung mga bagay na ayaw ng mga dictators and ng mga wannabes. Wannabes! Kaya nung panahon talaga ng Marcos dictatorship, basically, ang sabi ng mga veteran journalists, ang mga nakapag-practice sa kanila ay yung either uncritical or supportive of the Marcos administration. Ayon ito, no, kay Dean Luis Teodoro. Sabi niya, karamihan sa mga readily available na information that were regarded to then as, yung official, no, na news source ay mula sa Ministry of Information. And allow me to quote Dean Teodoro once again. And because he said that the entire martial law period remained unknown and unappreciated not only by a new generation, but even by millions of people who, while living through it, have never quite understood it. Minsan nga, yung assignment ko, naalala ko, bigla nung high school yata ako or elementary, parang assignment namin ay interviewin mo yung magulang mo at itanong mo kung anong dinanas nila sa ilalim ng Marcos dictatorship. So, tanong ako sa nanay ko, Meme, anong experience mo ng martial law? Siya,
curfew. Curfew lang. Sa dami nang naganap, no? Sa dami nang naganap sa bundong ibabaw. Talagang curfew lang talaga yung ano niya, naalala niya, no? So, hindi natin sila dapat i-judge, no? Kahit na pinagtatawanan ko siya. So, hindi na siya natin i-judge, no? Tayo masyadong harsh or judgmental kapag may mga tao na misinformed, no? Doon sa nangyari sa martial law kasi ganun nga yung na-experience nila, no? They were bombarded by all this information na ganggagaling lang sa di umanong official, no, na information. And also, don't be surprised, no, that you'd find the youth of today, itong mga millennials and zoomers who are probably more informed now of the atrocities of the Marcos dictatorship than some of our older generations who were bombarded with information by the crony press and those deemed as quote-unquote uncritical. So, kaya hindi kataka-taka talaga, no, as I've said earlier, no, yung pag-uswong ng revolutionary and alternative press during the Marcos dictatorship. Diba? So, ngayong may pandemic, it's quite sad din, no? At nabanggit ko ito last episode. Binanggit ko na may mga community papers na nagsasara ay dahil hindi na nila kayang i-sustain ang kanilang operations dahil mas mababa nga yung readership, mas mababa yung bumibili, mas kaunti yung advertisements that were coming in. At pangalawa pa, meron mang nag-stay pa, nandyan pa rin, pero mas maliit na ang kanilang circulation. So, binawasan din nila ang kanilang circulation na. So, nakakalungkot ito kasi as I've said, no, this will give the government yet another opportunity to peddle false narratives and feed the public with false information at a crucial point in our history where information is like really important and can possibly save our lives. And yun. So, the martial law under the Marcos administration. I keep saying that kasi si Duterte nag-declare din ng kanyang martial law, although only in Mindanao. So, martial law under the yung Marcos dictatorship brought out, if not highlighted, the strengths and the weaknesses of the Philippine media, no? Hindi siya perfect. Lagi kong sinasabi yan, hindi perfect yung media. Hindi siya nagmamalinis. Kaya nga dapat buhay na buhay yung media criticism because that's the only way we can learn. And we also have to keep track, no, kung anong nangyari sa ating history because again, that's the only way for us as an institution, as a social institution to learn and be strong. Be strong. So, sabi ko nga na-highlight yung strengths and weaknesses, no, ng Philippine media. So, una, merong openly ay nagsumuporta. They trumpeted, they amplified, the voices of the oppressors at that time. And there are also those who remain silent. Wag na lang tayong magsalita kasi pag nagsalita tayo, either we do our job here, sit in front of a camera and deliver the news or end up in jail. 'Di ba? Buti nga kung jail, or perhaps maybe even worse, 'di ba? Baka may worse na mangyari sa kanya. And there are of course those who remain steadfast in the business of truth-telling na kahit sa gitna ng lahat ng unos, sa gitna ng lahat ng pang-aapi at panggigipit, ay piniling manatili sa business of truth-telling. Kailangan nating ilabas ang totoong kwento ng mamayan. So, sa panahon ngayon, no, kaliwat kanan yung patayan, sa panahon na gustong gawing bayani si Ferdinand Marcos, saan tayo mga moms? Saan tayo pupwesto? Okay? Yun lang. Yun lang ang mema ko ngayon. Yay! Under 15 minutes for the first time in the history of mema. Nagawa nating mas maiksi. Anyway, so, dito po muna nagtatapos ang ating episode ng Media Matters with Jael Yao. Please don't forget to like us on Facebook, to follow me on Twitter, to subscribe sa YouTube channel, and of course sa ating Spotify account where you can listen to our previous episodes. For those who are asking how to download, kasi may mga iba nagtatanong, paano ba i-download yung mga videos mo? You can download it via YouTube, or you just refer your students to watch sa Facebook or to listen via Spotify. So, again, together, we will
slay false narratives one mema at a time. Maraming salamat po ulit sa pakikinig at magkita ulit po tayo sa susunod na Sabado dito sa Media Matters with Jael Yao.